Mga tao sa likod. Ang hirap pindutin. Sa totoo lang, hindi ako comfortable sa moment na to since ayoko naman talaga yung direct na nakikipag-usap in front of cam. Ayaw na naman. But, siguro ginanahan lang ako kasi yung recently na in-upload ko is nakakuha ng 37 views. Sobrang liit nun sa totoo lang. Pero, hindi ko lang lubos akalain na ingay. Hindi ko lang unexpected lang na mayroong sabihin natin 37 clicks, views, impressions. Kaka-upload ko lang yun. So, nagkaroon lang ako ng lakas ng loob para mag-upload ulit. So, isip ako ng idea. So, ano nga ba yung pwede kong i-share? And, yung naisip ko is, siguro i-share ko na lang yung ano nga ba yung recent or yung pinakaganap ko ngayon. By the time siguro na i-upload ko to, meron na akong work. Since kahapon nga may receive ako na offer, medyo, hindi naman sa medyo, talagang nakipag-negotiate lang ako para magkaroon ng kahit konting increase doon sa offer nila. Pero, as of today, mga 3 weeks na akong walang work. And sa process na yun, ang dami pong emotions na pinagdaanan. Daming feelings, doubts. Parang question ko din yung sarili ko, yung path ko. But, eto na. Babalik na ulit ako doon sa normal path, which is as corporate employee, diba? Bakit nga ba ako nag-resign? Actually, maganda yung company na pinanggalingan ko. Multinational. Maganda yung mga benefits, allowances. Nagkataon lang na kailangan ko talaga ng mas malaking sahod. It took me siguro 5 months. Ang tagal, diba? Para mag-decide. Kasi sobrang ganda ng company. Naghanap talaga ako ng way para doon pa din ako sa company na yon, pero makuha ko yung gusto ko na increase. But unfortunately, my way, pero it will take time. And yun nga, medyo nagmamadali tayo doon sa increase na kailangan natin. So, I took the risk. Nag-resign ako without work, without company na lilipatan. Why? Kasi nga, ang hirap pagsabayin ng paghahanap ng trabaho and nag-a-apply ka. At least from my case. Kasi parang hindi ko matanggal sa focus ko yung current company, yung responsibilities ko. Kasi pinagsabay ko and mahirap talaga. Unless talaga may company na talagang naghahabol, diba? Sa skills mo, sa value na meron ka. Pero sa case ko, wala eh. Kailangan ako yung maghabol. So ayun, nag-resign ako and sa first day, parang ano siya, freedom yung naramdaman ko. Wala akong iisipin, ganyan. Pero yung mga sumunod na araw, parang iba na yung pakiramdam. Wala kang routine. And mahirap pag gigising ka
wala kang routine. Kahit nga yung mga nanay, di ba? May routine sila, kahit mga bata, may routine. So, kahit sino nagigising na walang aasahan na routine, medyo, ano yun, uncomfortable, nakakakaba. Unless ikaw yung tao na, siguro sa mga case ng mga backpackers, vloggers, di ba? Pero actually, kahit sila, no, yung idea na meron silang gagawin sa isang araw, pupunta sila sa lugar na ganito, gagawin nila to, routine na yon para sa kanila. So, sa case ko, sa case ng mga empleyado na biglang mag-resign, ano yun, very uncomfortable. So, um, few days na walang ginagawa, yan na, sisimulan na makaramdam ng kaba. So, send ng resume. Actually, nag-send ako ng mga resume ko sa LinkedIn, pero walang nagre-reply. So, doon pa lang, kabado na ako. Parang napaisip ako, meron pa bang company na nakakakita ng value ko or nakakakita ng value doon sa experience ko. Dami kasing langa. Daming langa. Ayun. Pero anyway, mahirap. Pero alam niyo yun, mahirap, nakakatakot mag-apply, nakakakaba. But dumating na lang ako dun sa punto na although, ano pa lang yun ilang araw, ilang weeks, kinakabahan na ako kasi wala akong work. Kasi syempre, mauubos din yung savings mo eh. So, dumating ako sa punto na ready or not, kiklik mo na lang yung apply. Bahala na. Although, syempre, hindi pwedeng bahala na. Along the way, kailangan mag-prepare ka. Alam mo yun, maghanap ka ng, or mag-isip ka ng mga possible questions. Kailangan din may konting paghahanda. Pero hindi mo kasi masasabi kung ready ka na ba or hindi. Regardless kung saang point ka na ng preparation mo, ilang percentage ka na doon sa preparation na ginagawa mo, kailangan mong pindutin yung apply. So, ganun yung ginawa ko. Apply ako, ganyan. And then, nakita ko yung, hi, ang cute baby, hello. Hanggang sa, meron akong connection sa LinkedIn na nag-post. So, sabi ko, bahala na. Babalik ulit ako sa ganitong industry. Kailangan din aligned siya doon sa plan ko. And sabi ko, kung bumalik man ako sa industry na to, okay pa din siya. Kasi nga, ano siya in demand pa din siya dito sa Pilipinas. And kahit sa abroad, in demand siya. So, safe yung industry na yon. Hanggang doon sa good news, nagkaroon ng initial interview, second interview, final interview, hanggang sa binigyan ako ng offer. So, happy ngayon kasi medyo parang feeling ko 80% na nung employment, nung safety net ulit na gusto kong, or yung comfort ulit na gusto kong maramdaman, malapit na siya sa 100%. Nandun lang ako sa negotiation stage. Pero, sumatotal, patapos na ako dun sa phase na yon, yung phase na kabado, phase na pina-question mo na yung experience mo, yung value mo. Siguro ang take away ko lang dito is that wag sigurong madaliin. Be comfortable from being uncomfortable. Lalo na kung nagre-rest ka, kasama mo naman family mo, nagre-recharge ka. So, enjoyin mo na lang yung moment na yon. And siguro magkaroon ka na lang ng timeline. Kasi nag-ano talaga ako ng timeline na for 1 week, I will spend time with my family, and then the following week, balik na lang ulit sa pagiging kabado. Like, job hunting, ganyan. Questioning ko ulit yung sarili ko. Pero at least,
Um, nag-ano talaga ako. I really took a week off na hindi ko muna iniisip yan. Employment, ganyan. Ano din siguro, nung paglipat-lipat ko ng industry or type of work, siguro, ngayong na-try ko na yung mga gusto kong i-try few years ago, mas alam ko na yung gusto kong gawin. Mas kilala ko na yung sarili ko. Siguro, dahil din sa sarili ko mismo, meron ako nung um, parang paniniwala na sagutin mo yung what if sa buhay mo para mas klaro ka dun sa kung ano yung gusto mong gawin. Siguro yun yung kagandahan na although na-delay ako doon sa normal path ng career ladder. Kasi karamihan ng mga kabatch ko, managerial positions na eh. Natataas na talaga. Lumiko kasi ako doon sa normal path. Kaya na-delay talaga ako. But ngayon ko na-realize na hindi naman sayang yung taon na yun eh. I gained other experience. May value din naman yun. It's just that kung paano ko yun gagamitin. And doon ko na-compare yung dalawang industry na mas okay ito, eto may risk, ganyan. So, nasagot yung mga tanong ko. So, sa future, parang if mag-decide man ako, may pinanggagalingan. Siguro isa yun sa kagandahan ng pagka-delay ko. Pero, may mga times din na alam mo yun, kine-question ko yung sarili ko na siguro kung nagstay ako dito, nasa normal path na din ako, may mga times din talaga na gano'n. And hindi mo yun maiiwasan. Kahit din minsan sabihin ko, may kanya-kanyang time ang lahat ng tao. Hindi mo maiiwasan minsan na mainggit. Kahit sabihin mo, wag mong i-compare yung, kahit sabihin ko, wag kong i-compare yung sarili ko sa iba. Hindi ko maiwasan na mag-compare. Pero, ang mahalaga, ano lang yon, paminsan-minsan. Pero most of the time, talagang na-appreciate ko din kung ano yung tinahak ko na iba. So, yun siguro for now. So, pero, ito na naman, conclusion. Hindi ko dapat gagawin tong video na to. It's just that, amazed lang ako doon sa 37 views na nakuha nung recent upload ko. Very important yon kasi alam nyo yun, regardless kung gaano nila katagal, nakakuha ng impression yung thumbnail ko. So, try lang ulit natin to. So, ayun, for now, yun lang muna. Bye! Ang hirap pindutin.